Nais kong ilahad sa komiting ito ang katotohanan at mga detalye patungkol sa naturang operasyon para malinis ang pangalan ng mga taong gustong idawit ng mga taong totoong may kagagawan. Ang paghahayag kong ito ay maglalagay sa panganib hindi lamang sa aking buhay, kundi kasama din ng aking pamilya. Subalit, ako ay may tungkulin na iwasto ang aking naging pagkukulang dahil ako ay nalinlang, kaya't panindigan at haharapin ko kung anuman ang kahantungan ng aking paglalahad ng katotohanan kahit ito ay maging katumbas ng aking buhay. Sana po sa aking paglabas at pagsabi ng totoo ay maibsan ang hinagpis at mabigyan ng hustisya si Atty. Wesley Barayuga. Nevertheless, I wish to manifest, Mr. Chair, Colonel Mendoza. In a theory of conspiracy, there are three types of principal. And in the story you narrated, you mentioned the name of Colonel Leonardo, Colonel Garma, Colonel Santi Mendoza, Nelson Mariano, Tox, and Loloy, the hitman. Under the theory of conspiracy, kahit hindi ikaw ang pumatay, you will still be liable for the same crime. Session is resumed. Go ahead, Congressman Pimentel. Anyway, babalikan ko po yung sinabi ko kanina na may sinumpinding salaysay si Colonel Mendoza at pinapatunayan niya na sa kanyang lagda ito, lahat ng sinasabi niya dito sa affidavit na ito ay po pawang katotohanan. Colonel Mendoza, gusto mo bang basahin o gusto mong isa-isahin natin itong affidavit mo? Your Honor, pwede po bang makahiling ng opening statement po? Sige. Mr. Chair, the resource person wants to issue a statement. Bago po Please ako... proceed, Colonel Mendoza. Maraming salamat po, Mr. Chair. Sa mga kagalang-galang na mga mambabatas at miyembro nitong respetadong Quad Committee, sa ibang mga bisita at mga kapwa-testigo, isang magandang at mapagpalayang araw sa ating lahat. Ako po si Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza. Opo. Isang PNP member at sa kasalukuyang assigned sa PNP Drug Enforcement Group. Una sa lahat, nais kong pasalamatan ang mga miyembro ng komiting ito at ako'y pinagbigyan ng pagkakataon para mabigyang linaw ang mga issue at insidente kung saan lumabas ang aking pangalan kasama ang dating matataas na opisyal ng PNP. Nais kong ilahad sa komiting ito ang katotohanan at mga detalye patungkol sa naturang operasyon para malinis ang pangalan ng mga taong gustong idawit ng mga taong totoong may kagagawan. Ako po ay isang alagad ng batas. Matapat kong ginampanan ang aking tungkulin na walang pag-alinlangan at handang isakripisyo ang aking buhay para lang gampanan ang tungkuling iaata sa akin ng mga nakakataas sa akin. Nais ko pong ipaalam sa komiting ito
na may mga lumapit na po sa akin na mga mataas na opisyal at ma-influensyang tao at ipilit akong pinalalagda ng isang preparadong sinumpaang salaysay para idiin at idawit ang mga dating opisyal ng PNP at para mailayo ang isyu sa mga totoong tao na nag-utos sa akin para gawin ang masabi ko na ngayon at mali at mapanlinlang na kautusan. Ako po ngayon ay voluntaryong magbibigay ng aking nalalaman at ilalahad ang aking naging partisipasyon sa isang pangyayari sa aking pagkakaalam ay bahagi ng aking tungkulin bilang isang tagasugpo ng salot ng ating lipunan, ang iligal na droga. Ngunit ako po ay nalinlang at napaniwala ang ibinigay na tasking sa akin ay makakatulong laban sa droga, subalit ito pala ay ginamit sa kasangkapan para sa pansariling interes at masamang layunin. Ang paghahayag kong ito ay maglalagay sa panganib hindi lamang sa aking buhay, kundi kasama din ng aking pamilya. Subalit, ako ay may tungkulin na iwasto ang aking naging pagkukulang dahil ako ay nalinlang kaya't panindigan at haharapin ko kung anuman ang kahantungan ng aking paglalahad ng katotohanan kahit ito ay maging katumbas ng aking buhay. Sana po sa aking paglabas at pagsabi ng totoo ay maibsan ang hinagpis at mabigyan ng hustisya si Attorney Wesley Barayuga at linisin ang pangalan ng mga taong idinawit lamang dito at panagutin ng tunay na may kasalanan. Sa panguli, taos-puso po akong humingi ng patawad sa mga taong naapektuhan ng pangyayaring ito, lalong-lalo na po sa pamilya Barayuga na naulila dahil sa maling gawa at panlilinlang ng taong may kinalaman nito. Mr. Chair, may I read my affidavit? Go ahead. Sige lang. Ako po si Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza, nasa tamang edad, isang Pilipino, nagtatrabaho sa PNP Drug Enforcement Group Headquarters, Camp Brigadier General Rafael T. Crami, Quezon City. Matapos manumpa alinsunod sa batas, ay nagsasaad ng mga sumusunod. Ako ay aktibong miyembro ng Philippine National Police na may ranggong Police Lieutenant Colonel. Ako ay kasulukuyang naka-assign sa PNP Drug Enforcement Group Headquarters. Noong 2019, ako ay isang police major at naka-assign sa Philippine National Police National Headquarters for the Deputy Chief PNP Administration. Noong Oktubre 2019, nakatanggap ako ng tawag mula kay Police Colonel Edelberto Leonardo na nagbababatid sa akin na mayroon siyang espesyal na proyekto na may kinalaman sa isang high-value individual. Sangkot sa mga iligal na aktibidad ng droga, humiling si Colonel Leonardo ng aking tulong sa pagsasagawa ng operasyong ito noong panahong iyon. Nagatubili ako at sinabi sa kanya na kailangan ko munang pag-isipan bago ko tanggapin ang trabahong yun. Sa kabila ng aking pag-alinlangan, iginiit ni Police Colonel Leonardo na kailangan kong maging handa kapag ibinigay na niya ang go signal kaugnay ng nasabing operasyon.
Sinabi pa niya na ang pagsasagawa ng proyektong ito ang magdidikta sa direksyon ng aking karera bilang isang pulis. Noong Pebrero 2020, muling nag-follow up si Police Colonel Leonardo at nagbigay ng karagdagang detalye kabilang ang pangalan ng target na kanyang tinutukoy bilang isang Wesley Barayuga, na nalaman ko siya ay kalihim ng Philippine Charity Sweepstakes Office noong panahong iyon. Binigyan din niya ako ng sinopsis na naglalarawan sa umano'y pagkakasangkot nito sa iligal na droga. Matapos matanggap ang impormasyon, sinabi ko kay Sir Leonardo na dahil isang opisyal ng gobyerno ang target, mahalaga na magsagawa ako ng sarili kong verifikasyon. Ngunit sinabi niya na hindi na kinakailangan dahil ang utos ay mula kay GM Garma, dating Colonel Rowena Garma, na may personal na kaalaman tungkol sa mga iligal na aktibidad ng droga ni Wesley Barayuga. Sa kabila ng aking pag-aalinlangan na tanggapin ang utos na ito, sa kadahilanang isang opisyal ng gobyerno ang aming target, ako ay napilitan na lang na sumang-ayon at sumunod dahil ang utos ay mula sa nakakataas na opisyal at upperclassman ko na si Colonel Leonardo, at ang utos ay galing mismo sa isang opisyal ng gabinete ni Ma'am Rowena Garma. Sa personal na aspeto, nag-aalala ako ano ang maaaring mangyari sa aking karera bilang isang pulis at higit sa lahat sa aking buhay, pamilya, kung tatanggapin ko at tatanggi ako, usundin ang utos. Matapos tanggapin ang assignment, pinasimulan ko ang paghahanda para sa proyekto, kabilang ang pag-recruit ng isang angkop na tao para isagawa. Kinausap ko si Nelson Mariano, na kilala kong may network kaugnay sa ganitong klaseng operasyon. Dahil siya ang aking dating informant sa mga personalidad ng droga at binigyan ko siya ng paunang detalye ng proyekto. Gayunpaman, bago maisakatuparan ang anumang aksyon, dumating ang COVID-19 pandemic na nagresulta ng pagpapatupad ng mahigpit na lockdown sa National Capital Region na nagpahirap upang maipagpatuloy ang operasyon noong panahong iyon. Sarado ang mga tanggapan ng gobyerno at limitado ang galaw ng mga tao, kaya mahirap masubaybayan o masundan ang target. Matapos lumuwag ang mga lockdown measures at restriction, muling nakipag-ugnayan sa akin si Colonel Leonardo noong Hunyo 2020 at binigyan diin ang kahalagahan ng proyekto, lalo na't matagal na ang lumipas mula sa kanyang paunang utos. Sa kanyang panghihikayat, sumang-ayon ako na muling kausapin si Nelson Mariano upang alamin kung nakahanap na siya ng taong angkop sa itinakdang gawain. Nakumbinsi ko si Nelson Mariano na lumahok sa operasyon base sa intelligence report na tinanggap namin mula kay Police Colonel Leonardo, na siya namang nakuha niya mula kay Ma'am Garma. Nagsasaad na si Wesley Barayuga ay sangkot sa mga iligal na aktibidad ng droga. Sinabi rin ni Police Colonel Leonardo na may isang taong nagngangalang Tox ang makikipag-ugnayan sa akin at magbibigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa target. Ang nasabing Tox, ayon kay Police Colonel Leonardo, ay isang bata ni Ma'am Garma mula sa CIDG. Matapos makatanggap ng tawag mula kay Tox, sinabi ko sa kanya, mag-coordinate siya sa aking middleman na si Nelson Mariano, na siyang magbibigay ng impormasyon sa designated hitman. Sinabi ni Nelson Mariano sa akin na nakahanap na siya ng hitman at nagngangalang Luloy. Sinabi niya na maasahan si Luloy
at kayang tapusin ang ibinigay na gawain. Sinabi ko kay Nelson na makipag-ugnayan sa kanya, si Tox, na magbibigay ng detalye tungkol sa target. Pinayuhan ko siya na mag-ingat at magkita na lang kami muli pagkatapos ng proyekto upang ibigay ang bayad na manggagaling kay Police Colonel Leonardo. Noong Hulyo 30, 2020, muling tumawag si Colonel Leonardo at ipinaalam sa akin na ang target na si Wesley Barayuga ay nasa PCSO at maari na naming isagawa ang operasyon. Ipinadala niya sa akin ang larawan ni Wesley Barayuga habang ito ay nasa conference meeting sa loob ng PCSO. Sinabi ni Colonel Leonardo na ang larawan ni Wesley Barayuga ay kinuha at ipinadala sa kanya ni Ma'am Garma. Sinabi rin ni Colonel Leonardo na hindi kami mahihirapan sa pagsasagawa ng operasyon dahil nag-issue na si Ma'am Garma ng isang service vehicle para gamitin ni Wesley Barayuga at binigay sa akin ang description at plate number ng sasakyan. Sinabi niya na maari na naming tirahin si Wesley Barayuga pagkatapos niyang lumabas sa gusali. Ipinasa ko ang lahat ng impormasyong ito kay Nelson Mariano. Matapos na matagumpay na naisagawa ang operasyon, ipinaalam sa akin ni Police Colonel Leonardo na si Ma'am Garma ay nagbigay ng 300,000 bilang kabayaran para sa aming trabaho. At ito ay iaabot ni Tox sa aking middleman na si Nelson Mariano. At nang magkita kami ni Nelson, inabot niya sa akin ng halagang 40,000 bilang aking bahagi sa kabayaran. Isiginagawa ko ang salaysay na ito upang patunayan ang katotohanan ng mga nabanggit na pangyayari kaugnay sa pagpatay kay Wesley Barayuga na isinagawa sa ilalim ng utos at direktiba nila Police Colonel Edelberto Leonardo at Ma'am Riena Garma. Bukod dito, ginawa ko ang pahayag na ito ng kusa. Walang anumang pamimilit, panggigipit o anumang uri ng kabayaran, salapi man o kahit anuman, at para sa anumang legal na layunin na maaari nitong paggamitan. Bilang papatotoo, aking nilagdaan ang salaysay na ito noong September 25, 2024 sa lungsod ng Quezon. Congressman Pimentel, go ahead. Mr. Chair, can I proceed with my interpellation? Go ahead, go ahead. Sinabi na naman ni Colonel Mendoza dito sa sinumong sa Mr. Chairman, Alaysay. this, with due respect, Congressman Pimentel, can you play the video, please, before you interpellate, Mr. Chairman? Colonel Santi, ito ba yung sasalaysay mo? Ito ba yung sasalaysay mo? Nakita natin sa video. Opo, Your Honor. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chair, yung nakita po ninyong may video ngayon, lalo na doon sa mga nandito, yung po ay pangyayari noong July 30, 2020, kung saan pinaslang si Attorney Wesley Barayuga. Mamaya, ikikwento ko po sa inyo or i-establish po natin, pero base sa salaysay niya, para masigurado natin sino ang nagpapatay, binanggit na kanina ni Colonel Mendoza, at ang pinaka-importante sa lahat, klaklaruhin po natin kung bakit pinapatay ni Colonel Garma si Attorney Wesley Barayuga. So kung mararapatin mo lang, Colonel Mendoza, para mas maliwanagan talaga ang lahat, isa-isahin po natin yung sinumpang salaysay mo. Sinabi mo sa paragraph 2, noong October 2019, nakatanggap ka ng tawag
kay Police Colonel Edelberto Leonardo. Bakit kilala mo itong si Colonel Leonardo? Kasi po dati po akong Regional Drug Enforcement Unit ng NCRPO sa panahon po ni former Chief PNP Camilo Casculan, sir. So na-assign ka sa kanya sa Opo. under At his, lahat po ng RDEO chief before, may contact po sa kanya. so kilala mong personal itong si Colonel Leonardo. Opo. Nandito po ba si Colonel Leonardo sa kwartong ito? Pwede mo bang ituro saan dito si Colonel Police Colonel Huberto Leonardo? Opo. Pwede mo Katabi po ituro? ni Sir Patay. So Mr. Chair, the resource Mr. Chair, person, pakita yung nga at pakituro mo si Colonel Leonardo. Mr. Chair, clearly the resource person has identified Police Colonel Leonardo in accordance with this affidavit. Mr. Chair, I just would like to point out that at the time that General Barayuga was killed, there was an ongoing investigation by NBI regarding the corruption in PSSO, most specifically in the operations of STL, Small Town Lottery. In fact, bago po siya napatay, itong si General Barayuga, according to NBI officer in charge, Eric Distor, General Barayuga was prepared with all the documents, and in fact, he was prepared to testify against the corruption and illegal practices in PCSO. Yun po ang motive bakit po pinatay si General Barayuga. Yung nakita po niyong pick-up kanina na sinakyan ni General Barayuga was given by Colonel Ruyina Garma to make sure na ma-identify po si General Barayuga. Kasi si General Barayuga, wala hong sasakyan yun. Kaya mahirap po i-surveillance dahil walang routinary procedure. Kaya binagyan po ni Colonel Garma ng bagong pick-up si General Barayuga. Yun kasi ang binigay na impormasyon niya kay Nelson Mariano. Pati ang plate number, description sa araw ng pagpaslang. The motive of the killing of General Barayuga was to stop General Barayuga from testifying against Colonel Garma. Yun po ang totoong nangyari, Mr. Chair. And that is why I would like to recommend to this committee, in the committee report, that we should file the necessary cases against those perpetrators when I cannot let justice not be served to the victims. Mr. Chair, Colonel Rudina Garma has been involved in the different killings all over the country. In fact, Mr. Chair, si Colonel Garma, nung unang pagdinig pa lang natin, involved na po siya doon sa pagpatay ng 3 Chinese drug lords, which was corroborated by the different resource persons. Nung si Colonel Garma din ay na-assign doon sa Cebu City, there were 198 killings as recorded and as reported by Mayor Tommy Esmeña. And ngayon po, klarong-klaro po na ang mastermind ng pagpatay kay General Barayuga, walang iba po kung hindi si Colonel Garma in cooperation, in cahoots with Colonel Leonardo, based on the testimony of our 2 resource persons. Mr. Chair,
Colonel Garma is a woman disguised as a meek lamb. But deep inside her, she is a ruthless killer, killing without mercy innocent people, killing without remorse innocent victims, especially on the war on drugs. Kaya, Mr. Chair, I appeal that we should include in the committee report to file murder charges against Colonel Garma and Colonel Leonardo. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Pimentel. The manifestation of Congressman Pimentel will be noted and his recommendations will be taken in and be written in the committee report once the committee terminates its hearing. So the next interpellator is Congresswoman Jinky Luistro. You are recognized. You have 5 minutes. Thank you, Mr. Chair. My questions are directed to Lieutenant Colonel Santi Mendoza. Colonel Mendoza, habang nagsasalaysay po kayo kanina, napansin ko, umiiyak kayo at nanginginig ang katawan nyo. Can you please enlighten us? Why such a demeanor during the time that you were reading your opening statement? Your Honor, hindi ko maiwasang maiyak kasi tinuring ko silang mga upper class tapos ang taas ng tingin ko sa kanila, binigyan ako ng trabaho na sakit sa dibdib eh. Alin po yung masakit sa dibdib, Colonel Mendoza? Binigyan po ako ng trabaho ng mga upper class ko na ikakasira ng buhay ko. And why do you believe na itong trabahong ito'y ikakasira ngayon ng buhay mo? Kasi po, pumatay kami ng inosente. Pumatay kayo ng inosente? And can you please state for the record, sino yung inosenteng tao na pinatay mo? Pinatay nyo? Si Sir Wesley Barayuga po. And when you use nyo, namin, kami, no? Sino ba yung mga taong tinutukoy mo? Sila Sir Leonardo na nag-utos sa amin. Aside from Colonel Leonardo, At si Ma'am Garma po. Colonel Garma, who else? Wala na po. Wala na po iba. Ikaw ba, Colonel Mendoza, ay may asawa? Meron po. Meron ka bang anak? Meron po isa. Ilang taon na po yung anak nyo? 14 years old po. 14 years old. Ilang taon na po ba kayong nasa serbisyo? 22 years na po. 22 years in service. And of course, it is clear to your mind already na dapat ang pulis hindi pumapatay. Tama po ba? That is the general rule. Ang pulis hindi dapat pumapatay because due process must be served. Tama? Opo, Your Honor. As a matter of fact, in our country, death sentence is even suspended. So, ibig sabihin, kahit convicted criminal, kahit punishable by death, because of the law suspending the death sentence, hindi rin tayo pwedeng pumatay, no matter how guilty the criminal is. Tama ba? Opo, Your Honor. But of course, you understand also, Colonel Mendoza, may mga circumstances kung kailan ang pagpatay ng pulis ay warranted at legal. Can you please tell us, what are these instances? During legitimate operation po, at the police officer is in danger, the life of the police officer serving the police operation is in danger. I wish to invite your attention to paragraph 7 of your affidavit. Ang sabi niyo po dito, Colonel Mendoza, napilitan kayo isagawa yung proyekto for 2 reasons. 1, opisyal ang nag-uutos.
Opo. Pangalawa, natatakot kayo para sa kaligtasan ninyo at ng pamilya ninyo. Do you confirm this? Opo, Your Honor. In your affidavit, specifically paragraph 5, you also mentioned na gusto mo munang beripikahin ang impormasyon tungkol sa pagkakasangkot ni Wesley Barayuga sa drug operation, kaugnay ng impormasyon na ibinigay sa iyo ni Colonel Leonardo. Bakit mo hiniling kay Colonel Leonardo na beripikahin muna ang impormasyon na ito? Eh kasi po, government employee po yung target. Normal po yun na magkanda ka ng sarili mong investigation muna. At kapag hindi verification. government employee ang target, wala bang verification na mangyayari? Meron naman po. Meron din po. So why do you want to make your own verification? Ikaw ba at that particular time ay nagdududa sa sinasabi ni Colonel Leonardo? Yes po. Bakit ka nagdududa? Kasi yung target, bakit nasa loob ng PCSO eh? He is not only inside the PCSO, he is He's the the board secretary, secretary yes, Your of Honor, yes. PCSO. And during that time, may naririnig ka ba na nagagalit o kinasasangkot ang gulo ni Wesley Barayuga? Wala naman po. And what were you thinking nung sinabi sa'yo ni Colonel Leonardo, wag nang beripikahin, bibigyan ka na lamang ng profile ni Colonel Garma? Yun nga po, nag-aalinlangan. Kaya lang, wala tayong magawa eh. Wala po akong kundi sundin. Kahit nag-aalinlangan ka, kung totoong sangkot sa droga si Wesley Barayuga, itinuloy mo dahil natatakot ka sa opisyal mo. Opo. Tama? At natatakot ka para sa kaligtasan mo at ng pamilya mo. Tama? Opo, Your Honor. At kaya ka natatakot sa mga opisyal mo ay dahil malalakas sila at maimpluwensya sa dating Pangulo. Tama? Opo. After some time, kinontak mo na itong si Nelson Mariano. At si Nelson Mariano ang humanap ng hitman. Do you confirm this? Opo, Your Honor. And after some time also, tinawagan ka ni Tox na di umano, tao ni Colonel Garma. Tama ba? Opo, Your Honor. At pagkatapos nitong pag-uusap ninyo ni Nelson Mariano, isinagawa na ng nasabing hitman ang naturang proyekto. Tama? Opo, Your Honor. At itong proyektong ito ay ang proyektong pagpatay kay Wesley Barayuga. Tama ba? Opo. And you also confirm that after this incident ay nakipagkita si Nelson Mariano kay Tox kaugnay ng 300,000 na ipinagkaloob sa inyo. Opo. Can you please state for the record again, paano hinati yung 300,000? Nung dumating po si Nelson, may dala-dala po siyang 300. Binigyan niya ako ng 40. Binigay ko na sa kanya yung iba. Ang kumuha ng pera ay si Nelson po. Nelson. Pagkatapos niyang kuhanin ang pera kay Tox, anong sunod na nangyari? Pumunta po siya sa akin. Pumunta sa'yo, Sabi niya, eto na po, sir. Sabi ko, sige. Sabi niya, binigyan niya ako ng 40. and then, where did the rest of the 260,000 go? Nasa kanila po. Nasa kanila. Would you know kung paano nahati yung 260,000? Si You have Nelson 1 minute po. left, Congresswoman Jinky. Si Nelson na ang nakakaalam noon. Opo. Yes. Colonel Mendoza, I want to remind you, you have a career in the PNP. Tama?
Yes, Your At Honor. kagaya ng sinabi mo, ikaw ay 20 taon na o 22 taon na nasa serbisyo. Yes, Your Honor. And perhaps after some time, you will be enjoying your retirement in PNP. Tama ba? Yes, Your Honor. I am just curious. Sa kabila ng panganib na iyong isinalaysay sa iyong opening statement, bakit ka lumutang at bakit mo isinasalaysay itong insidenteng ito laban kay Colonel Leonardo at kay Colonel Garma? Bukod po sa bigat ng konsyensya na dinadala ko po, for 4 years, may mga instances po na may gusto pang idawit na ibang tao po kasi. Kaya Sinong gustong may idawit? yung may kumalat po kasi ng mga text messages nung nakaraang linggo eh. Anong sabi sa text messages? Na hindi lang ako daw po yung gunman, ganun lang po. Hindi lang ikaw ang? Ako daw po yung gunman, tapos iba po yung hindi po klaro eh. Kasi Kindly wrap In up, other words, Congresswoman Colonel Jinky. Mendoza, kaya mo ginagawa ito because after 4 years, gusto mong tanggalin yung bigat ng loob mo opo, dahil hindi ka masamang tao opo, at hindi ka pumapatay sa taong walang laban. Tama? correct po. At napilitan ka lamang pumatay dahil sa takot mo sa mga opisyal na ito. Tama? Correct po. Nevertheless, I wish to manifest, Mr. Chair, Colonel Mendoza. In a theory of conspiracy, there are 3 types of principal. And in the story you narrated, you mentioned the name of Colonel Leonardo, Colonel Garma, Colonel Santi Mendoza, Nelson Mariano, Tox, and Loloy, the hitman. Under the theory of conspiracy, kahit hindi ikaw ang pumatay, you will still be liable for the same crime. This is the definition of conspiracy. That the act of one Ako po. is the act of all. The crime of one is the crime of all. And the penalty of one is the penalty of all. And I wish to state for the record, Mr. Chair, that given these names who figured out in this killing incident against Wesley Barayuga, it appears to us that Colonel Leonardo and Colonel Garma participated as conspirators by inducement. Kung hindi po nila pinagplanuhan, inisip, inutos, at ipinagkaloob lahat ng mga kailangan, they will not be able to perpetrate this crime of murder. For Colonel Santi Mendoza and for Nelson Mariano, perhaps they did not participated in the killing incident. However, under the law, they are considered as principals by indispensable cooperation. Sapagkat sila ang nag-connect sa hitman. And without their indispensable cooperation of connecting this idea, this criminal intention to the perpetrators, there is no crime of murder. And for Loloy and the rest of the backup who appeared in the video, perhaps the one riding in the car and the one riding in the motorcycle na di umano'y bumak up sa pagpatay na ito, we can consider them as principal by direct participation. Sa kabila ng lahat ng ito, sa kabila ng posibilidad na madawit ang pangalan ni Colonel Santi Mendoza at kasama na si Nelson Mariano, they took the courage to speak before the Quadcom dahil gustong alisin ang bigat sa dibdib ng loob, particularly of Colonel Mendoza. Thank you, Mr. Chair.